tell him your sins and you talk with the Lord, it will be lighten your way. Walking and talking with Jesus alone will wipe out your fears and tears away. Living and giving with Jesus alone will light and brighten your way. Softly leaving with Jesus, tender and loving, sweet Jesus. If you'll be by his side and you'll live with the Lord, it will keep you safe and warm. Softly giving with Jesus, earnestly loving, sweet Jesus. If you're earned by his care and you give with the Lord, he will be giving your needs. Walking and talking with Jesus alone will wipe out your fears and tears away. Living and giving with Jesus alone will lighten and brighten your way. Walking and talking with Jesus alone will wipe out your fears and tears away. Living and giving with Jesus alone will lighten and brighten your way. God first morning po mga kapatid. Kamusta po kayo ngayong umaga na ito? Linggo, araw na linggo, kaya masarap matulog mga kapatid. Parang may mali yata sa akin. Ayan. Saan po? Dapat ay kanina alas 4 nag-start na tayo, kaya lang hinihintay ko si Pastor. Mukhang may technical yata. May technical problem yata sa kanila. Baka walang kuryente, walang internet. Kaya tayo didiretso muna ngayon sa CLPM. Ano po mga kapatid? So, sa mga nariyan, salamat po sa mga nag-aabang. Ano? God first morning po sa inyo lahat. Kay Ate Revi, ayan, kay Sister Janet, Sister Leonora, Sister Belinda, si Ate Mitch. God first morning po sa inyo yan lahat. Sister Heidi. At sa iba, papasok pa lang. Meron dyan mga nasa background kasi may 9 viewers. So, konti lang yung nag-comment. Pero anyway, God first morning po sa atin lahat. Ano? Teka, buksan natin yung ating... Uy, may tumutugtog. Amazing Grace. Special number namin kahapon yan. Okay. 4:41 na. May reflection time na doon. Ano? Okay, tingnan natin. Brother Fernando, Brother Ivan, Mr. Adeline, ito po si Charles, yung anak po namin, Sister Jinky, si Brother Edmond, Pastor Ranel, at Pastor PG, Pastor Dory, Sister Rebecca, Sister Rodora, at Brother Melvin. Sa ating pong mga kapatid na sumusubaybay patuloy sa ating Facebook page live, ay magandang umaga, wonderful God first morning po sa inyo lahat.
Atin hong patuloy na purihin ang Panginoon sa umagang ito at atin hong ibalik ang taus-puso nating pasasalamat sa Kanya. Ang atin hong pagkakasunod-sunod sa atin hong kalawang yugto ng ating pag-aaral ngayon ay pagkatapos po nito ay reflection and testimonies. At pagkatapos ibibigay po ang message ni Pastor Jonel Popue sa atin hong Councils on Stewardship, Chapter 18.1, Let us prove the Lord. Pagkatapos po noon ay yung pong Harvest Commitment Prayer at then magpipray po ang ating mahal na Pangulo. At pagkatapos may video, then yung United Prayer sa pangunguna po ni Pastor Ben sa Adoration and Confession at sa Thanksgiving at Supplication si Pastor Joel Ramirez ang mangunguna. And then closing song, closing prayer at yung outro po natin. Ngayon po, dumako na tayo sa atin pong reflection, sa atin hong pinag-aralan hapon. At ito'y pinangunahan din ni Pastor Charlito Mesa tungkol po sa atin hong Councils on Stewardship. Ang tinalakay po kahapon ay Great Loss to the Unfaithful Steward. Meron ho ba kayong reflection mga kapatid? At gustong sabihin doon sa atin hong pinag-aralan kahapon? Sir Marlon, may I suggest na basahin uli natin para ma-refresh tayo. Sige po. Meron ba kayo dyan? Mayroon po. Babasahin ko po ha. Sabi po rito ay Great loss to the unfaithful steward. The promise to those who honor God with their substance still stands upon record on the sacred page. If the Lord's people had faithfully obeyed His directions, the promise would have been fulfilled to them. But when men disregard the claims of God, plainly set before them, the Lord permits them to follow their own way and reap the fruit of their doings. Whoever appropriates to his own use the portion that God has reserved is proving himself an unfaithful steward. He will lose not only that which he has withheld from God, but also that which was committed to him as his own. Bigat. Apo. Mabigat po yung pagkakasabi rito, mga kapatid. Great loss to the unfaithful steward. Sige po, mayroon po gusto mag-reflect, mga kapatid. Ano po ang sabi ng pastor sa linya na yon? Ang ganda ho nung pagkakadiin ni Sister White, ano? He will lose not only that which he has withheld from God, but also that which was committed to him as his own. Wala lahat. Ibig sabihin po ng statement na yon ay wala na lahat. Ang withhold mo lang yung kine-claim ng Diyos na sa Kanya. Yung maaaring yan ay 10-20%. Doon niya po sa Hebrew economy ng kanilang buhay, ng kasaganahan, ay 25-33% ang kanila pong inilalaan na sadya para po sa mga gawaing relihiyoso o religious activity sa kanilang buhay. Kung itatanggi nila yung 25-33% na yon, yung buo mawawala, yung buong 100% mawawala. Ito po yung sinasabi po ni Sister Juan. Napakaseryoso po noong pagkakasalita niya ngayon, ano. Alam po ninyo, kung naikwento ko na ba sa inyo dito yung tag dito, mayroong isang kwento na ibinigay yung isang pastor na parang parabola, no? Mayroon daw pong isang negosyante na nag-isip po siya na magnegosyo ng isang business, at siya ho'y naghahanap ng kanyang kapartner. Sabi po sa kwentong iyon, may nakita po siya at inalok po niya yung kanyang business plan. At ang business plan po niya, ang sabi po doon sa taong iyon, ay akin ang puhunan, akin ang training, akin ang skill na ibibigay. So lahat ay akin.
ang partnership lang nating dalawa ay ganito lang. Ibabalik mo lang sa akin ang 10% at another 10% para doon sa mga mahihirap na kapitbahay na negosyante. Sabi niya, the rest sa'yo na. Saka nakakita ng ganong klase ng kapartner. Lahat. Parang ang hinihingi sa'yo, sa kanya ng puhunan, sa kanya ng training, sa kanya ng skills, sa kanya ng marketing, sa kanya lahat. Tapos at the end of the day, sasabihin niya ay, sige, partner tayo ha. O, sige, partner. Babalik mo lang sa akin 20%. Sa akin yung 10. Tapos yung another 10 para doon sa mga mahihirap na mga negosyante para matulungan din sila. Tapos sa iyo na 80. Actually mga kapatid. Tapos ang masakit nito, yung kapartner na ito, kukunin pa lahat, hindi pa ibibigay yung yung hinihingi noong namuhunan, yung hinihingi noong nag-train, nag-marketing, yung lahat ay sa kanya na yan, no? Tapos hindi mo pa ibibigay. Sino matutuwa sa ganung kapartner? Sino matutuwa sa ganung kapartner? Di ba? Hindi talagang mabigat po ito. Seryoso talaga. Ito ay larawan ng Diyos. No? Paglalarawan po ito sa Diyos na binigay ang lahat sa atin. Siya ang may-ari ng lahat. Tapos ay tayo ginawa niyang kapartner. Privilege nga po, sabi nga, stewardship is a privilege given to us by God to nurture love and to sabi nga sa ating fundamental belief, to nurture in love and victory over selfishness and covetousness. So sabi nga nun, the stewardship rejoice through the blessings that come to others through their faithfulness. Sabi nga nun sa ating statement. Ganun na talaga nangyayari, Pastor. Marami po ay ganun ang ginagawa. Hindi kinikilala ng ang malaking bahagi ng ating tinatanggap o kabuuan ng ating tinatanggap ay galing doon sa ating kapartner. At ginawa tayong privilege ng ating kapartner na Diyos na tumanggap noon at mamahala. Kaya seryoso yan. Pag atin daw po yan tinanggihan, ay hindi lang yung hindi natin ibinalik ang mawawala. Lahat. Lahat ay mawawala. Yun po ang point ng ating propetisa. Doon po sa bahagi nito, gusto ko rin pumbasahin, sabi dito, but when men disregard the claims of God, plainly set before them, the Lord permits them to follow their own way and reap the fruit of their doings. So, pinapaintulutan lang ng Panginoon na kung minsan ay hindi man dapat ay nawi-withhold yung dapat na para sa Panginoon. Kaya lang, sabi niya ay aani sila nung kanilang ginawa. Yun yung binabanggit doon sa bandang huli na yung withhold mo lang itong halagang na to pero marami ang nawala sa iyo. Marami mga pagkakataon kung minsan yung mga nagte-testify, hindi lang nila binigay yung ganitong portion para sa Panginoon, nasira naman yung sasakyan na ganito naman ang ginastos ng napakalaki. Sa ibang paraan ay nawawala na dapat sana ay naibigay sa Panginoon na ang kapalit sana ay mas higit pang pagpapala. Pero nawawala yung pagpapala, nawi-withhold yung dapat ibigay sa Panginoon, nawi-withhold din yung pagpapala, nawawala pa yung nasa atin na. So kaya maganda po yung illustration ng ating Pangulo. Ang Diyos na nga ang namuhunan sa kanya lahat. Hindi lang po yung ating tinatangkilik, pati yung skills sa isang business. Binigay na lahat pagkatapos ay gustong solohin ng ginawang partner. Privilege nga na tayo po ginawang partner ng Panginoon, kaya ay katiwala po tayo ng ating Diyos. Mayroon pa pong gusto magsalita, mga kapatid? Baka mayroon pang gustong mag-reflect dyan. Yes po. Sige po, Sister Rhea. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Naalala ko po yung experience ko dyan, Pastor. Kasi dati, nag-commit ako na sa lahat ng blessing, ibibigay ko sa, mayroong share yung Panginoon doon, ibabalik ko lahat. Yes, One po. time po, mayroong
mayroong dumating na blessing sa amin. Parang sabi ko, ay siguro, kumaga po, wag ko na lang itong bigyan, parang ganun po. Ngayon po, alam niyo pong nangyari sa akin. Ipina-check up po lang yung pera na yun. Nung tinignan ko po yung gastos dun sa pagpapa-check up kumbaga po, kung 1,000 yung na-receive ko, ay yung nagastos ko dun sa pagpapa-check up ay masigit pa dun. Kaya po, talaga pong dapat ay hindi wini-withhold yung para sa Panginoon. So ngayon po, itutuloy ko na po, yung experience ko lang po yung related dun sa ating pinag-aralan kahapon. Gusto ko pong mag-testimony ng ngayon pong umaga kung okay lang po. Sige po. Ayan. So, nais ko pong mag-testimony sa experience naming family ngayon. Nung pong October, di ba po ngayon ay meron tayong SSD Campuri, mga kapatid, ano po. No October po, na-promote sa Baler Adventist Elementary School po itong MBC na to na Campuri. So sabi po nung anak ko, Mama, gusto kong sumama, sabi po niya. Sabi ko, anak, syempre po hindi naman biro din yung gastos doon. Sabi ko, mako-compromise anak yung yung tuition fee mo kapag ipapasama ka namin doon. Pero sabi niya, gusto daw po niya. So sabi ko, Panginoon, kung kalooban mo, makakahiram ako ng pera kasi October yun, magpapabook pa po ng plane ticket, tapos magre-register pa daw. Sabi ko, makakahiram po ako, ay tutuloy yung anak ko. So sa madaling sabi po, nakahiram ako, mga kapatid. Nakahiram ako sa co-teacher ko. 6K po yung hiniram ko. Tapos, kasi wala pa pong November 15 wala pang bonus. Di ngayon po, nung nakahiram po ako, ay nakinausap ko na po si Ma'am Beth ng mga details nung pagpunta sa MBC. Tapos po parang madami pa palang dapat gawin kaya parang ayaw na namin. Wag na lang kaya anak. Pero dahil ang panalangin ko kung makakahiram ako papapuntahin ko po siya. So sabi ko sige tuloy. Tapos po, pero alam niyo po yung hiniram ko na yon ay naisoli ko lang din po agad 1 week kasi po dumating na yung 15. Kala ko po kasi ay kailangan ma-ready na lahat ng pera. So ganun po, naisoli lang din po yun agad. Tapos po, lumapit, sabi ko hindi biro yung gastos anak, sabi ko lumapit po kami sa kakilala namin, sa sponsor, ganyan po. Nag-response naman po mga kapatid, nagbigay po ng 2K. So masayang masaya po kami. Pagkatapos po, lumapit po kami doon sa lola niya, yung kapatid po nung lolo niya, si Auntie Loida, Lola Loida po niya. Nagbigay po ng 1K, sabi niya, oy, tabi mo na yung 1K niyan. Kasi ako po yung pinag-withdraw niya ng kanyang bonus, so ibinigay niya yung 1K. Tapos po, yun lang po yung expect namin na blessing na darating mga kapatid. Ngayon, sinabi pala ni Auntie Loida dun sa tita niya, ay sa anak po niya. So yung anak din po niya nagbigay po ng 1K, tuwang-tuwa po kami mga kapatid. Pagkatapos po, nung nalaman po ni Sister Leia dito sa Bakong po na pupunta pala si Sunshine sa MBC, sabi niya, ay pinangakuan po niya ng 1,000 din. So masayang-masaya kami mga kapatid. Kumbaga, yung nilapitan namin tapos the rest, hindi po namin na-expect na may mga kasunod pa. Pagkatapos po, ay ngayong pong February, kasi February po yung alis po nila, no? Kumbaga po ay yun na yung pera namin para pantulong po dun sa pagpunta niya sa MBC. Ngayon po, lumapit po kami dun sa lolo niya, sabi namin, ano pong pabaon niya kay Sunshine, pupunta po ng MBC. Ngayon po ay nagbigay din po yun ng 1K mga kapatid, yung lolo po niya. So ilan na po yung aming naibigay sa amin. Tapos po, ang Tita Ruby po niya, nagbigay din po ng 500. So yung Tito Jonas siya, nagbigay po ng 500. All in all po, 7K po yung naibigay sa amin ng Panginoon na extra, na kalahati yung amin pong, kumbaga po yung gastos ay sagot ng ating pong Panginoon. Talaga pong napakabuti niya. Alam niyo po, kakapakinig din po ng aking anak ay kailangan po ibalik yung 10%, di po ba? At saka kanya pong commitment na offering. Alam niyo po ba na ang anak ko po kasi nag-commit po siya, kakapakinig po ng God First Morning ng 20% ng kanyang offering. So ito pong 7K na ito ay tinabihan po namin ng
offering at saka ng tithe, mga kapatid. Na ibigay na po, na i-remit na po yan sa Panginoon. Mula pa po yan yung December hanggang ngayon, yung lahat inilista po kasi kailangang ilista at ibalik sa Panginoon. So napakalaking God, Christ our provider po yung amin pong naranasan ngayon pong experience niya. At sila po ngayon ay nagta-travel na po sila ngayon. At alam niyo po may bonus pa, mga kapatid. Ako po sana ay makakasama. Kaso dahil po maraming makakompromise ay yung asawa ko na lang po. Paano po siya nakasama? Kasi po si Pastor Mislos po nag-planning po kami at ibinigay po namin sa sponsor yung Adventurer Pathfinder Club Planning na kasama po itong pagpunta ng NBC. At nakakatuwa po kasi po hindi lang po si Sunshine yung nakasama, kundi po yung aking pong asawa ay nakasama din po at sila po yung nagta-travel na ngayon. Sinishare ko po ito kasi napakabuti po ng ating pong Panginoon. Atin po siyang purihin sa amin pong experience na ito. Bagaman hindi ako yung nandoon, natutuwa po ako sapagkat ito po yung accomplishment ng family, pina-experience ng Panginoon sa amin. Kaya po, purihin po natin ang ating pong Panginoon. COP talaga siya. Yan. Amen. Amen. Talagang karanasan. Tunay ng Panginoon ay kapag tayo naging tapat, pagpapala ang kanyang ibinibigay po sa atin. At makikita po natin yung mga kahanga-hangang mga response ng Panginoon sa atin ng pagtatapat sa Kanya. Actually, yung pong pagtatapat sa Kanya, yung pagbabalik po na sa Kanya ng nararapat, ay hindi ho natin dapat mailagay sa isip natin na tayo magbibigay para pagpalain tayo ng Diyos. Kundi nagbigay tayo sapagkat pinagpala na tayo. Sabi nga ni Sister Rhea kanina, may bonus. Bonus na lang po yung pagpapala ng Diyos. Kasi nga, pinagpala na tayo, kaya may naibigay tayo. Nung nagbigay ho tayo, naging tapat po tayo, binigyan pa tayo ng pagpapala ng Panginoon. So, may mga bonus po yun ay binibigay ng Diyos sa atin na mga pagpapala pag tayo po yung nagtapat sa Kanya. Mayroon pa ho ba? Pastor Marlon. Sige po, Pastor. Response po doon kay Sister Rhea. Ito pong batang ito na si Shine, minsan ho ay nag-stewardship Sabat tayo dyan. Nakita ko siya doon sa school ng Baler, yung batang ito. Ay break, Pastor. That is Friday na. Friday na. Habang siya ay naghihintay ng kanyang sundo sa kanyang tatay, ay nakita ko ang bata ay naglabas ng sobre. Lumang sobre, Pastor. Lumang sobre. At yung lumang sobre na ito, ay nakita ko inilalagay niya yung kanyang yung kanyang baon doon. Hindi ko napigilan sa rin, nilapitan ko siya. Sabi ko sa kanya, ikaw ba yung anak ni Sister Rhea? Ni Sisito? Ay, opo. Tatay ko po si Jefferson. Sabi niya ganon. Ay, ikaw pala yung kinikwento. Ikaw pala yung pinanonood namin sa God First Morning. Sabi, opo. Sabi niya ganon. Eh, nilalagay mo dyan. Nilalagay ko po yung tithes ko at yung offering kasi. Nakakatuwa yan. Friday yun, Friday. Nilalagay niya yung kanyang tithes and offering na magkatulad yung tithes at saka yung offering niya. Eh, yung sobre niya ay lukot na eh. Ibig sabihin, yung bata, alam din niya yung prinsipyo ng sistema na isang sobre lang siguro ginagamit sa loob ng isang buwan. Ay talaga ako yung na-inspire. Pinicture ako, hinahanap ko nga yung picture ngayon para ipakita ko sa inyo. Pinicture ko kaming dalawa, nagpa-picture kaming dalawa doon sa harap ng kantin nila doon sa Baler. Katuwa. Praise the Lord for this young lady na nakuha niya mismo yung sistemang ito at ako'y naniniwala na ang batang ito itapat at ang Panginoon ay may magandang panukala sa kanya. Salamat. Congratulations, Sister Rhea, sa successful na pagtuturo mo ng faithfulness sa iyong anak. God bless you. Napakaganda po no, yung mga bata ay natututo. Bagamat tayo mga magulang, nagbalik na tayo ng ikapuan ng offering. Kung tutusin, titingnan nila ay nagbigay na ako ng offering at saka ng tithe para dyan. Kahit wag mo nang bigyan. Pero yung bata ay natututo dun sa tamang prinsipyo ng pagiging katiwala. Sapagkat siya pinagpala, binigyan ng baon, ay yun po ay kanya pong tinitingnan na blessing mula sa Panginoon. Bagamat nataitan na ng magulang, ay itataitan pa ng
anak at saka ng offering sapagkat siya ay naniniwala na siya pinagpala ng Panginoon sa magitan ng papalang ng galing po doon sa magulang. Magandang prinsipyo ang ganoon na itinuturo po sa mga bata, mga anak natin na magtapat sila sa Panginoon, matuto ng kanilang responsibilidad sa harapan ng Panginoon ay magampanan po nila ng tapat. Gusto rin po natin palambatiin si Sister Rosa Bulto na nandiyan po sa Candaba. Palagi po siyang masugid nating taga-subaybay, aktibo pong kapatid yan dito po sa South Pampanga. Mayroon pa ho bang gustong mag-reflect, mga kapatid? Bago natin pakinggan ang message po mula sa atin ng pastor, kay Pastor Jonel. Mayroon pa ho bang gustong mag-reflect? Sige po. Sige po. Ayan, ano po. God first morning po sa lahat, mga kapatid. Maganda yung kwento ni Sister Rhea, no? Tunay na dapat natin turuan yung ating mga anak, lalo hanggat bata pa. Problema yan ng mga ibang mga youth, ano? Pag mga youth na, mahirap ng turuan mag-tithes and offering, totoo lang, ano? Habang bata, turuan natin. Kaya yung mga anak ko, tinuturuan ko na rin po, no? Kaya, praise the Lord, ano? Pero hindi yan yung testimony ko, mga kapatid, ano? Aking testimony ay naway makapagpalakas ng inyong pananampalataya. Ito ay nangyari sa aking buhay. Matinding kawalan ng di tapat na katiwala. Mga kapatid, ano po? Magkukwento ako ng kaunti, ano? Ako ay since 2005 hanggang 2018. So, ako po ay isang mandaragat. Naglilibot ako around the world, ano po? Madaling salita ay seaman. Ako ay kumikita ng medyo maganda. Ngunit ang aking pagtatapat ay wala, ano po, wala. So, sa madaling salita ay, noong una, pangako ko sa sarili ko ay 10 taon lang, titigil na ako. At ako'y dito na lang sa lupa magtatrabaho. Pero, lumampas ang 10 taon, hindi pa nakontento. Umabot ang 15 years. Siguro sabi ng Panginoon, enough is enough. Enough is enough, sabi ng gano'n. Kasi, alam ko yung tama, pero hindi ko nagagawa. Alam niyo po yung feeling na Sabado na ay gusto kong wag magtrabaho pero tatawagin ako ng kapitan para sa opisina may gagawin kami ng trabaho. Yan ay tunay na masakit para sa akin na hindi ko maiwasan, ano? Pero nangyari ay dahil nga ako ay pinauwi ng Panginoon. Talagang uuwi talaga. Hindi ka talaga pwedeng di uuwi, ano? Binigyan ako ng sakit, mga kapatid, ano? Sakit na kinatatakot ng lahat, ano? So yan ay matinding ang matinding dinanas ko diyan, chemotherapy at saka radiation therapy, ano po, sa edad na 38 pa lang ako noon. So, madaling salita, naubos lahat ang aking inipon, naubos pati yung aking nakuha sa company, nagkautang pa, no? Ang panalangin ko niya sa Panginoon ay kung mabibigyan niya ako ng chance na extension ng aking buhay, gagawin ko yung karapat dapat at hindi ko na uulitin yung aking mga ginawang mali, ano po. So sa madaling salita ay sumubok ako mag-apply sa mga online job na tinatawag nating work from home na walang Sabado, day work. Kahit ako ay qualified at overqualified, mga kapatid, with 15 years of experience, di ako natatanggap, ano. So, panalangin ko sa Panginoon ay bigyan ako ng trabaho na nararapat sa akin. Bawal akong mapuyat, bawal akong may stress, at ayoko ng Sabado. So, madaling salita, wala akong nakuha ng trabaho sa loob ng 3 taon, 4 na taon. Wala talaga, no? Talagang ako ay nabubuhay sa hingi-hingi lamang, ano, mga kapatid, pero hindi pa rin ako ginutom ng Panginoon. At ngayon, sumubok akong mag-invest yung natitira kong time deposit sa bangko, mga kapatid, ano? May kalakihan din yun. Withdraw ko, natalo ako ng 30% doon. Withdraw ko nang wala sa oras. In-invest ko yan. Alam niyo, mga kapatid, na-scam ako, mga kapatid, ano? So, nauubos lahat, talagang dry, as in zero. So, grabe, no? Pero, nung una nalungkot ako, sabi ko, anong nangyayari sa buhay ko. And then, dito ako nagsimula talaga na tumutok sa Panginoon. Gusto ko siya maging kapartner. Gusto ko siya maging kapartner. So, may natitira pa akong konting investment, yung aking naipundar na para sa anak sana namin na residential lot. Ibinenta namin yan, ano, para mamuhunan ng kaunting negosyo. And then, simula nun, mga kapatid, nagtapat na ako sa Panginoon. At ayoko nang balikan yung dating buhay ko na hindi tapat sa Kanya kahit alam ko na, ano,
At simula noon ay talagang hindi niya ako pinagkulangan, mga kapatid. Ano po? Hindi niya ako pinagkulangan. So, ang lesson dito, mga kapatid, talagang matinding kawalan ang hindi pagtatapat at pagtitiwala sa Panginoon. Tingnan nyo, hindi lamang nawala yung aking kabuhayan. Hindi lamang pati yung buhay ko muntik nang mawala, mga kapatid. Ano? Pero hindi nagkulang ang Panginoon. Binigyan pa niya ako ng second chance para maging tapat. At heto, mag-i-encourage sa inyo, mga kapatid. Kaya kung meron man sa inyo dyan, ngayon sa mga sandali na ito, na nanghihinayang o natatakot na mabawasan ang ating mga kinikita, mga kapatid, mas matakot kayo kapag matinding kawalan yung inabot niyo po kagaya ng sa akin. Ano? So ayan, ano po ang aking testimony ng buhay. Magtapat tayo sa Panginoon, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit at huwag dito sa lupa. Dahil yan ay masasayang lamang. Ano po? Masasayang lamang. Mayroon pa ako isang nabasang article, isang negosyante, mayaman na siya. Ngayon, matanda na siya, nagkasakit siya. Naisip niya bakit ang dami niyang pera, hindi niya tinulong sa mga gawain, sa mga foundation. Ano. Ngayon, wala siyang anak na mapagpapasahan ng negosyo dahil ng gastador at yung mga anak niya, mga wala naman ding kakayanan mawak ng negosyo. Madaling salita, nang siya'y namatay, nagsisi siya, dapat ginamit niya yung oras niya sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Ano. Anyway, nagsisi siya ng bandang huli. At sa wakas, nung siya'y namatay, naubos din yung kanyang inipon sa negosyo dahil hindi kaya hawakan ng mga anak niya. At great loss ang nangyari, mga kapatid. Ano? Tunay yung matinding kawalan na sinasabi ni Mrs. White. Ano po? Kaya matakot po tayo, mga kapatid. Dahil yan ay baka mangyari din sa inyo. Kung nangyari sa akin, possible din na mangyari sa inyo. Ano po? So yan po ang aking maiksing kwento ng aking buhay. Malungkot nung una pero masaya na ngayon, mga kapatid. Ano? God bless mo po sa ating lahat. Amen. Amen. Salamat po marami, Brother Melvin. Alam ko po na yung testimony na gusto kong mag-testify. Pwede ho bukas at sa mga susunod na mga araw. Tayo po ay magpapatuloy na, Pastor Jerry, sa atin hong ikalawang yugto ng ating pong lesson sa atin hong Counsels on Stewardship, Chapter 18.1, Let us prove the Lord, sa panguna po ni Pastor Jonel Popue. Sa tamang panahon at may seryosong layunin. Ang kilusang Adventista ay itinatag bilang katuparan ng hula sa Biblia upang ihanda ang mundo para sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang banal nitong misyon ay ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika, at bayan na sinasabi sa kanila na matakot sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Lahat ng naninirahan sa mundo ay dapat ding anyayahang sumamba sa Diyos bilang may lalang ng langit at lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa Gawa Kapitulo 1 versikulo 8, itinuro ni Jesus ang tatlong saklaw ng misyong kailangang maabot. Jerusalem, buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Mula pa sa simula, nauunawaan ng mga pioneer ng iglesia na ang napakalaking gawaing ito ay hindi maaaring maisakatuparan ng isang tao lamang o ng mga magkakahiwalay at hindi nagkakaisang bahagi ng iglesia. Alam nila na ang tanging paraan upang makamit ang layuning ito ay sa pamamagitan ng pagtulad sa simbahang apostoliko. Pagkakaisa sa layunin at pagkakaroon ng lahat ng bagay na magkakasama. Kaya upang maabot ang bawat bansa, lahi, wika, at bayan, inayos nila ang nalabi sa kilusang Adventista bilang Seventh-day Adventist Church kung saan ang mga estratehiyang pangmisyonero ay pinagpapasyahan, hindi ng isang tao lamang, kundi ng sama-sama sa pamamagitan ng mga komite. Ang mga miyembro nito ay inihahalal ng buong katawan at ang lahat ng mapagkukunan, mga ikapu at handog, ay iniipon sa isang lugar at ipinamamahagi ng patas, alinsunod sa mga kolektibong desisyon at estratehiya, batay sa prinsipyo ng storehouse na nasa Biblia. Ang pinag-isang pagsisikap na ito ay napakahalaga sa katuparan ng misyong ibinigay sa huling kapanahunan, ang pagdadala ng walang hanggang ebanghelyo sa buong mundo bago bumalik si Jesus. Paano na ipapamahagi ang ating mga handog? Noong 2002, iminungkahi ng pandaigdigang iglesia ang Combined Offering Plan,
na tinanggap na ng 12 administratibong rehiyon o pandaigdigang larangan. Bagamat iginagalang ang mungkahi ng mga nagbibigay tungkol sa patutunguhan ng kanilang handog, ang planong ito ay nagmumungkahi na lahat ng hindi itinalagang handog ay dapat automatikong ipamahagi ayon sa mga saklaw ng misyong pangheograpiya na binanggit ni Jesus sa Gawa 1:8. 50 hanggang 60% ng lahat ng hindi itinalagang handog ay nananatili sa lokal na antas, kadalasan sa lokal na iglesia. 20 hanggang 30% ay inilaan para sa misyong panrehiyon na pinangangasiwaan ng conference o mission. 20% ay pinangangasiwaan ng General Conference at inilalaan para sa pandaigdigang misyon. Sa pagsunod sa patnubay ng Combined Offering Plan, ang mga handog ay ipinamamahagi upang suportahan ang lahat ng aprobadong proyekto, inisyatibo, ministeryo, at rehiyon sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang mga itinalagang handog na dapat sana ay ibigay lamang bilang karagdagan sa mga hindi itinalaga, ay maaari lamang gamitin sa tiyak na proyektong pinaglaanan nito, na iniiwan ang iba pang pangangailangan ng hindi natutugunan. Ang pangakong handog, ayon sa planong ito, ang mga miyembro ng iglesia ay inaanyayahang sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng regular na pagbibigay ng kanilang promise o pangako na isang sistematikong handog na ibinibigay pagkatapos ng ikapo. Ang pangakong handog ay ayon sa mga sumusunod. 1. Regular, dahil ito ay ibinibigay tuwing may tinatanggap na kita o pagtaas sa kabuhayan. 2. Sistematiko, sapagkat ito ay ibinibigay batay sa 1% ng kita na napagkasunduan o ipinangako na sa Diyos. Ang handog na ito ay ibinibigay hindi lamang tuwing may panawagan o pangangailangan, kundi tuwing kinikilala ng isang miyembro na siya ay pinagpala ng Diyos. Ito ay ibinibigay bilang pagsamba, hindi donasyon, hindi upang makatanggap ng pagpapala, kundi bilang isang taus-pusong tugon sa mga biyaya ng Diyos. Ikapo at handog, magkaiba ngunit kapwa mahalagang pondo. Mahalaga ang ikapo, ngunit ito ay may limitadong gamit. Maaari lamang itong gamitin ayon sa tiyak na patnubay ng Diyos sa Biblia at sa Spirit of Prophecy, kaya't may mga gastusin sa misyon na hindi maaaring tustusan ng ikapo. Ang handog naman ay isang hindi limitadong pondo na maaaring gamitin upang suportahan ang lahat ng pangangailangan sa misyon. Ang sistema ng pamamahagi ng handog na ito, nakahalin tulad ng sistema ng ikapo, ay nakabatay sa pagkakaisa, pagtutulungan, at pagtitiwala. Panawagan, sa pamamagitan ng pangakong handog, mga hindi itinalagang, regular, at sistematikong handog, o sa pamamagitan ng pamamahagi ng iyong handog ayon sa mungkahing balangkas ng Combined Offering Plan, ikaw ay nagbibigay ng mahalagang suporta upang maihatid ang walang hanggang ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika, at bayan. At ang ebanghelyo ng kaharian ay ipapangaral sa buong sanlibutan bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Bigay po natin ang pagkakataon kay Pastor Jonel. Okay, happy God first morning po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito na po at tayo magpasalamat sapagkat tayo po kanyang ginising. Ngayon ang ating mga pangatawan ay malusog at handang gumawa po para sa maghapon. So mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral po ng Council on Stewardship chapter 18 na may pinamagatang Let us prove the Lord. Yan. So babasahin ko muna mga kapatid ito yung maikli lang naman. And then tingnan po natin yung mga lesson na ating makikita po dito sa ating pag-aaral po ng Council on Stewardship chapter 18, Let us prove the Lord. Ito pong sabi, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Shall we obey God and bring in all our tithes and offering, that there may be meat
to supply the demands of souls hungering for the bread of life, God invites you to prove Him now, as the old year draws it close, and let the new year find us with God's treasure replenished. He tells us that He will open the windows of heaven and pour us out the blessings that there shall not be room enough to receive it. He pledges His word, I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit for the time in the field, said the Lord of hosts. Thus, this word is our assurance that He will so bless us that we shall have still larger tithes and offering to bestow. Return unto me, and I will return unto you, said the Lord of hosts. Brethren, will you comply with the condition? Ito po ang hamon mga kapatid sa atin ni Mrs. White. Sabi niya po, Brethren, will you comply with the condition? Will you offer willingly, gladly, and abundantly? The foreign mission called for means from America. Shall they call in vain? Home missions are in great need of money. They have been established in faith. In different parts of the field, shall they be left to languish and die? Shall we not arouse? God help His people to do their very best. Okay, so dito po naman sa may no risk to run. Oh, what a gracious, full, complete assurance are given us. If we will only do what God requires us to do, take hold of this matter as though you believe the Lord will do just as He has promised. Let us venture something upon God's word. In their zeal to be rich, many run great risk. Eternal consideration are overlooked, and noble principle are sacrificed. Yet they may lose all the game. But in complying with the heavenly invitation, we have no such risk to run. We must take God at His word, and in simplicity of faith, walk out upon the promise and give to the Lord His own. So yun mga kapatid ang ating binasa po sa chapter 18 ng Let Us Prove the Lord, no po. So ano po yung mga lesson na ating makukuha dito mga kapatid? Una po yung katapatan po ng isang pagiging mabuting katiwala. So dito mga kapatid, binibigyang diin po sa ating nabasa yung kahalagahan ng pagdadala ng mga ikaputhandog sa ating Panginoon. Ito po ay isang gawain, kumbaga ang gawain ito ng katapatan ay hindi lamang po isang utos na po, kundi isa itong paraan upang suportahan po ang gawain ng ating Panginoon, ang gawain ng ating iglesia at tumulong po sa mga tao na nangangailangan, no, na sila'y maabot po ng gawain ng ating Panginoon. So sa pamamagitan po ng kusang loob at generous giving o masaganang pagbibigay, ipinapakita po natin dito mga kapatid ang ating pagtitiwala sa provision ng ating Panginoon. At ito mga kapatid ay kumbaga nagbibigay ng malaking ambag para sa misyon na po sa pagpapalaganap po ng ebanghelyo ng ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, maging matapat po tayo sa ating pagiging katiwala. Tandaan po natin ang ating Panginoon ang siyang nag-utos nito, no? Na ibalik po natin ang ating mga ikapo at handog sapagkat ang ikapo at handog ay parehong banal mga kapatid ko. At sa ganitong paraan kung i-hold po natin ito, pinagnanakawan po natin ang ating Diyos at nililimitahan po natin o sabihin po natin hinahadlangan natin na mas lumaganap ang gawain ng ating Panginoon, no? Kung atin po itong kung hindi po tayo magiging tapat at hindi tayo magbabalik ng ating mga ikaputhandog sa ating Panginoon, napipigilan, sabihin po natin o nahadlangan ang gawain ng ating Panginoon. So nangangailangan po ng isang katapat nakatiwala no po para yung ating mga handog at po ay magamit sa gawain ng ating Panginoon at maabot ang mga tao, no po. Maabot ang sanlibutan na sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay makilala nila ang ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. So, ganun din mga kapatid, yung pangako ng ating Panginoon. So, may pangako ang ating Panginoon. So, binigyan din dito mga kapatid, yung pangako ng Diyos, no, na tayo'y pagpapalain, yung mga tapat na mga katiwala ng ating tagapagligtas. Yung katiyakan po na sinasabing bubuksan po ang durungawan ng langit at magbubuhos ng mga pagpapala. Ito po isang paalala mga kapatid na ang gantimpala ng Diyos, tandaan natin ay hindi lamang material kundi spiritual. Minsan mga kapatid kasi nakafocus po tayo doon sa mga material blessings when in fact ang blessings na ibinibigay sa atin ng Panginoon bilang mabuting katiwala ay hindi lang material.
kundi yung ating spiritual tayo lumalago. The more we give to the Lord, the more we surrender ourselves, we become mature, no, sa ating pananampalataya. Mas nagiging mature po tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Mas nagiging mature po tayo sa gawain, mga kapatid, na siya yung kumbaga magiging priority natin sa ating buhay. So ito yung paalala, mga kapatid, sa atin na tayo umasa sa katapatan ng ating Diyos at asahan natin yung kanyang pagpapala habang tinutupad natin yung ating mga misyon, yung ating mga responsibilidad bilang kanyang mga anak. Agad din po, mga kapatid, ay sa ating topic sinabi doon na sabi po dito, mga kapatid, let us prove the Lord. Okay? Itong konsepto na ito, mga kapatid, ay isang paanyaya na sabi po rito, subukin ninyo ako ngayon, no? Sabi ng ating Panginoon. Ito po ay isang kumbaga hamon mula sa ating Diyos sa atin. Hamon niya sa atin, mga kapatid, na ito isang mungkahin ng ating Panginoon na handang subukin ng Diyos ang kanyang katapatan at kagandahang loob sa kanyang mga anak. So ito, mga kapatid, ay kumbaga nakapagbibigay po sa atin ng inspirasyon na dahil ito ay nagbibigay, mga kapatid, ng pagkakataon sa ating mananampalataya na maranasan natin yung aktual na tugon ng Diyos, na po doon sa ating mga sa ating mga gawa ng pananampalataya. Kaya, mga kapatid, pag sinabi ng ating Panginoon na let us prove the Lord, china-challenge tayo ng Panginoon patungkol sa kanyang mga pangako, no, sa pamamagitan ng pagsunod at pagiging tapat sa kanya, particularly, mga kapatid, doon sa konteksto ng pagbibigay na ikaputhandog. Ito yung invitasyon ng ating Panginoon na tayo po'y magtiwala sa kanyang mga salita. Tingnan natin kung, sabi po rito, kung tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Pero, mga kapatid, tayo pa ba'y mag-aalinlangan? Talaga namang tutuparin ng ating Panginoon ang kanyang mga pangako, sapagkat hindi po siya nagkukulang at siya'y tapat sa mga pangakong ipinagkakaloob sa atin. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung konseptong subukin nyo ako, mga kapatid, pinapakita lang yun ng Diyos dito na huwag kang mag-alala, anak, kasi andito lang ako para ikaw ay aking alagaan. Ibigay mo lang, ibalik mo lang yung para sa akin at huwag kang mag-alala. Parang sabi ng Panginoon, ako ang bahala sa iyo. Subukan mo, makikita mo, ako ang bahala sa iyo. Minsan kasi, mga kapatid, masyado ay nakafocus sa ating sarili, na kapag magbigay tayo, parang kukulangin tayo, mga kapatid. Hindi, mga kapatid ko, sapagkat ang Panginoon ay talagang tayo ay pinagpapala, mga kapatid, no? Karanasan po namin bilang pamilya, mga kapatid, hindi may kakailan na napakarami nating gastusin sa buhay. Meron nga pong anong tawag po rito? Yung pag dumating na nga po si Judith, may nagbiro po sa amin. Due date pala yun, no? Pag dumating yung yan, sinabi din po ni Sister Nets, no, yung bill sa kuryente, bill sa tubig, at meron din po kasi kami, mga kapatid, pinaglalaan ng gastos para po sa aming anak na talagang monthly, talagang napakalaki ng kumbaga nakukuha sa aming budget, mga kapatid ko. Ngunit na-experience namin na hindi po kami pinagkukulan ng ating Panginoon, mga kapatid, no. Sabi ko nga sa misis ko, walang araw na hindi naman tayo kumakain, walang araw na kumbaga sustain tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo nagugutuman, no, yung kailangan natin doon sa ating anak ay nasusustain. Tapos hindi namin alam, mga kapatid ko, saan dumarating yung mga blessings. And kagabi po kami po ay nagkaroon ng activity po dito sa church at naghatid po kami ng kapatid sa kanilang bahay. Kasama ko po yung aking 9-year-old na anak. At nung kami po ay naghatid, yung kapatid ay biglang binigyan po ang aking anak ng pera, na po. Parang sabi niya, Josh, ayan ha, baon mo sa Monday, sabi niya gano'n. So nagpasalamat po yung anak ko, nagpasalamat po kami. And then sabi ko sa anak ko, Josh, anong gagawin mo dyan sa pera mo? Sabi niya, ano daddy? Siyempre, sabi niya, bibigyan mo ba yan ng tithe? Sabi ko, opo, bibigyan ko po ng tithe. Magkano ibibigay mo? 20. Bakit 20? 10 ang offering ko at 10 ang aking tithes. So, ako'y masaya, mga kapatid, sapagkat yung anak ko ay ganun din, mga kapatid, na kumbaga masaya sapagkat kahit papaano sa kanyang murang edad ay napapractice na rin niya, mga kapatid, yung combined offering plan, especially yung
tatapatan niya yung kanyang ikapo, no? Sa kanyang murang edad, ako po'y masaya na namumulat. At dahil doon mga kapatid, ako'y naniniwala na isusustain tayo ng ating Panginoon. Maging tapat lang tayo sa Kanya. Huwag natin alalahanin yung ating mga gastusin, no? Sapagkat ang Panginoon, sabi nga, subukin niyo ako, subukin niyo ako, and always remember that God will provide us everything that we need. Yun nga, sabi sa Matthew, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Yung everything na yan mga kapatid, yan yung sinasabi doon sa unang bahagi ng Matthew chapter 6. But not only sabihin natin mga material things, but most especially yung ating spiritual, lalago po tayo sa ating spiritual na buhay mga kapatid. Kaya ngayon mga kapatid ko, tayo tinatawagan, no, na tayo'y kumilos. Hinihikayat mga kapatid sa ating pag-aaral na tayo nga mananampalataya ay dapat kumilos agad, no? Tayo'y kumilos lalo na mga kapatid ko na ang panahon ay malapit na. Malapit nang magtapos ang mga bagay-bagay sa mundong ito. So binibigyan din dito mga kapatid ang pangailangan, no po, ng mga misyon para sa gawaing pang buong mundo, no? Sa loob at sa labas ng ating bansa. Ito yung nagpapakita mga kapatid ng kahalagahan ng pagsuporta sa mas malawak na gawain ng ating iglesia, ng ating Panginoon. So, ang panawagan mga kapatid na magising at gawin natin ang pinakamahusay na magagawa natin. Ito yung nagpapakita ng isang, kumbaga, pakiramdam ng urgency na po sa pangako ng gawain ng ating Panginoon. Kaya dahil kumilos mga kapatid, walang dapat alalahanin. Kumilos, nagampanan natin ang gawain ng ating iglesia, maging intentional tayo, maging missional tayo mga kapatid, no? Gumawa tayo. Minsan kasi inaantay natin na ay kinakailangan may budget para gawin ang gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, gawain ito ng ating Panginoon. That once we started that mission mga kapatid, always remember that God will provide everything that we need para sa mission na yan. Kung tayo lamang po'y maging intentional sa ating mga gawain. Tandaan natin, ang Panginoon ay nanawagan ng maagarang pagkilos sapagkat marami po tayong aabutin. When it comes to financial, magtapat ka lang kapatid at ibibigay sa atin ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Both yung ating material and most especially sa ating spiritual. At tandaan natin mga kapatid, walang panganib po sa pagsunod. Maraming natatakot no na mag-sacrifice, maraming natatakot na mag-take ng risk mga kapatid. Para sa investment, you have to take risk. Kagaya nga po ng kwento kanina ni Brother Melvin, no? Itinake risk niya yung galing po doon sa kanyang bank, and then suddenly scam pala yung mga kapatid. So sa mga ganyong investment may risk mga kapatid. Pero totoo yung mga kapatid, but when it comes to God, when we invest to Him mga kapatid, walang risk, walang panganib sa pagsunod mga kapatid. Walang panganib na gawin po natin ang ating Panginoon, no? Dito po tinitiyak po sa atin na ang pagsunod sa mga kinakailangan ng Diyos ay walang panganib mga kapatid. Hindi tulad ng mga makamundong paghahabol natin, no? Na maari magresulta saan? Sa pagkawala. Okay? Pero yung pagsunod natin sa kalooban, sa utos ng ating Panginoon, ito'y nagagarantiya mga kapatid ng kanyang pagpapala at proteksyon. So itong panahon na ito mga kapatid, nagpapalakas sa ating mga mananampalataya na mas bigyan nating prioridad ang spiritual na gantimpala kaysa sa mga material na mga bagay. At magtiwala tayo ng buong puso mga kapatid ko sa pangako ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kumbaga wala nang dapat patunayan pa ang Diyos sa atin, no? Ngunit dahil sa pag-aalinlangan ng mga tao, sige, subukin niyo ako, sabi ng ating Panginoon. Kung hindi ko ibibigay sa inyo ang mga pagpapalang kinakailangan niyo, magtapat lang kayo sa akin. So parang dahil sa ang tao ay punong-puno ng pag-aalinlangan mga kapatid, kinakailangan pa bang i-prove ng Panginoon kanyang sarili? There's nothing to prove, no? Kumbaga walang dapat patunayan ng Panginoon, pero for the sake of His children mga kapatid, para maipakita lang ng Diyos yung kanyang katapatan, yung kanyang pagmamahal sa atin. Ito po, sabi niya, sige subukin niyo ako. Yan. Kaya mga kapatid, buhin po ang ating Panginoon sapagkat siya'y tapat magpakailanman. Hindi niya tayo pinagkukulang mga kapatid ko. Wala pong bayan ng Diyos, walang anak niya na nagkukulang kailanman mga kapatid. Kung tayo man po ay nagkukulang sa pananalapi, ang pinakamahalaga na hindi tayo nagkukulang sa ating spiritual na buhay sapagkat yung bagay na yun ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kasiguraduhan na meron tayong Diyos na mapagmahal at ibinibigay lahat ng mga bagay na pangailangan natin. Sabi ng ating Panginoon, no? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Pero doon sa mga
sa mga passage doon before yung talata na yun, mga kapatid ko, sinasabi doon, alin ba ang mas mahalaga? Sinabi ng Panginoon, yung mga ibon, yung mga bulaklak, sila hindi nag-aalala, mga kapatid ko, no? At tayo pa kaya na nilalang ng ating Panginoon, alin ba ang mas mahalaga, yung tayo sabihin yung buhay o yung tayo isustain ng ating Panginoon o yung mga bagay sa mundong ito? O sa pinakamahalaga ay yung ating buhay, mga kapatid. If for Him, our life is important, mga kapatid, so God will give us everything that will sustain our life, mga kapatid ko, para tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko, walang dapat alalahanin. Ang pinakamahalagang dapat gawin ngayon ay magtapat sa ating Panginoon, mga kapatid ko. Magtapat sa lahat ng mga bagay, magtapat sa kanyang kabutihan, at kung paano umibig ang Diyos sa atin, umibig din tayo sa mga kapwa para maabot natin sila ng magandang pabalita ng ating Panginoon. So yun lang po, mga kapatid, sa umagang ito, at purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. 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 Maraming Pastor, sa iyong Amen. pagpapaliwanag. Tayo ngayon po ay dadako po sa ating Harvest Commitment Prayer. Silent prayer po tayo, tapos pa. Amen, mga kapatid. Salamat sa napakagandang paliwanag ni Pastor Jonel. Ano po? Jonel. Yan. Balikan natin. Maganda yung kanyang magandang lesson, ano? Sa unang basa parang hindi ko agad nakuha, pero pinaliwanag niya ng gusto, talagang maganda. Maganda yung lesson, ano po. Ang title nun ay conclusion, let us love, let us prove the Lord. Let us prove the Lord, o subukin natin ang Panginoon. Subukin natin ang Panginoon, mga kapatid. May panawagan, unang punto, may panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng katapatan. Magtapat daw tayo, sabi sa Malakias 3:10, binanggit doon sa lesson. Magtapat tayo sa Kanya, kundi niya tayo pagpapalain at bubuksan ng langit. So ang tanong ay, susubukin ba natin siya at magtitiwala sa kanyang pangako, o tayo ay mag-risk ba tayo, o tayo ay matatakot na subukin siya? Mga kapatid, 100% na sagot dyan ay sa Panginoon na lang tayo sumubok, walang talo. Sabi nga ni Pastor John nila, baka magaya kay sa akin, sumubok dito sa lupa, natalo, no? Sa Panginoon walang talo. Hindi ko nasabihin sa inyo kung magkano yung natalo ko, pero baka pati kayo manghinayang, ano? So ayan, pangalawa ay ang kasiguraduhan ng kanyang pagpapala. Sigurado talaga pag sa kanya tayo sumubok. Pinangako ng Diyos na kapag tayo ay susunod sa kanyang kalooban, ito na, no? Kanyang pagbubutihin ang ating ani, iingatan ang ating kabuhayan, at pagpapalain ang ating buhay. Pag sinabing pagpapalain ang ating buhay, hindi yan sa material na bagay, mga kapatid, ano? Overall yan, pati ating spiritual na buhay, pagpapalain yan po. At magiging daluyan tayo ng pagpapala. Napakaganda niyan, ano? At siyempre mababago yung ating buhay. Hindi na tayo magiging selfish, hindi na tayo magiging ma-pride, ano? Napakaganda. Hindi lamang ito para sa ating pansariling kapakinabangan. Kapakinabangan ng kapwa natin, siyempre. Dahil magsisiyopi tayo, buong worldwide yung makikinabang, ano? Sa mga taong naghahanap ng katotohanan, ano po? At sabi dito sa pangatlo ay walang panganib sa pagtitiwala sa Diyos. Ito na yung huling punto na i-discuss ni Pastor Junel, ano? Okay, gaya sa akin, mga kapatid, ano? Sa Panginoon tayo magtiwala dahil walang panganib sa Kanya. So, conclusion ay ang panawagan ng Diyos sa pagbibigay ng tapat na ikaputhandog ay hindi lamang pagsubok sa ating pananampalataya, ayan, ano? Kundi isang paanyaya upang maranasan ang Kanyang masaganang biyaya. Again, binanggit na naman yung biyaya, hindi ito material blessing, ano po? Mas more on spiritual blessings. Kaya yun ang ating hangarin, yung spiritual blessings, ano? Yan, may material blessings na lulusaw, nabubulok, nauubos lahat yan, ano? Na-scam yan, huwag yan. Doon tayo sa spiritual blessings, sigurado yun, nag-iipon tayo sa langit na bayan ng blessings, ano? May panawagan sa atin sa araw na ito. Habang papalapit ang bagong taon, New Year pala ito sinulat, ano? Subukan ba natin ang Panginoon sa kanyang pangako? Oo naman, subukan natin yan. Isang sagot ito sa tanong ni Sister Leonora, mamaya sagutin natin, maganda yan, ano? Huwag tayong matakot na magbigay ng kagalakan sapagkat ang ating mga handog ay hindi lamang makakatulong sa gawain ng Diyos, kundi ito rin ay patunay na ng ating pagtitiwala sa Kanya. Manampalataya sumunod ng may kagalakan, di ba? Ngayon yung tanong ni Sister Leonora, paano daw pag milyon na yung usapan, mga kapatid, ano? Mga
kapatid, pag milyon na yung usapan, mabibiktima na tayo o bibiktima na tayo ng tinatawag na panghihinayang. Kinantay ni Resberano ba yun, ang hihinayang? Huwag nating hayaang manalo si Satan, na tayo ay mabiktima ng panghinayang. Paanong dahilan? Ito'y tinuturo ko palagi, pati sa amin sa church, Kung paano ako hindi nabibiktima ng panghihinayang. Hindi ko titingnan yung amount, mga kapatid, na aking ibibigay. Hindi ko yan tinitingnan. Ang tinitingnan ko yung 80% na natitira pa. Ang laki pa pala, mga kapatid. Malaki pa yung 80% na natira sa akin na blessing. So, ba't ko pang hihinayangan yung 20? 10 plus 10. May 80 pa natira. O, diba? O ngayon, kung meron ka 10 milyon, ibinigay mo yung 1 milyon sa tithe, saka 1 milyon sa offering. Huwag mong tingnan yun, mga kapatid. Tingnan mo yung 8 million pa. Saan mo ubusin ngayon yung? Diba? Yun ang maganda, mga kapatid, Kasi nakatulong yun sa worldwide, locally. Hindi tayo guilty sa Panginoon pag ginawa natin yun, Ibinigay natin yung tapat sa Kanya, nagtapat tayo sa Kanya. Ano yung nawala sa atin? Hindi pera, mga kapatid. Ang nawala sa atin, walang iba kundi selfishness ang nawala sa atin. Ayaw nyo ron. So pag milyon na ng usapan, Sister Leonora, go ako dyan. Hahabunin ko yung Panginoon. Ibalik muli sa akin yung milyones kong kinikita taon-taon dati. At ibabalik ko ng tapat yan. Walang duda, walang kahit anumang pag-iling o pangamba. Babalik. Dati kumikita ako ng may 1 milyon sa taon. Dahil ako yung hindi gastador. Wala akong bisyo. Hindi ako masyadong magala. Trabaho lang ako. Tapos walang bisyo talaga. So, ayan, nakapagpatayo ako ng bahay. So, walang bisyo may nakaipon pang kaunti. O ngayon, kung ibabalik sa akin ng Panginoon yan, sa pamamagitan ng aking ginagawang pagtatapat, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. At least ako healthy, di ba? Yun ang mga tinatawag na blessing, Blessing, wala ibang mga comment, sayang, Natabunan ang nakikita ko na lang dito yung malaking burden din po sa akin kung paano ito magiging halimbawa at ituro sa aking mga anak. So, yan, Sister Leonora, Ate Nora, sa mga anak po natin ay, mga bata, madali pa sana. Sa mga apo nyo, may tuturo nyo to kasi mga bata pa sila, Ngayon, sa mga anak na medyo, may edad na, ay talagang mahirap. Pero hindi sila kailangan pilitin, Sister Nora. Huwag niyong pilitin, mag-aaway kayo. Huwag niyo subukan. Kailangan nila makita ang kabutihan ng Panginoon. Ang tawag doon ay self-surrender muna, yung heart. Yung heart ang kanilang dapat na maisuko, hindi yung bulsa. Kasi bonus na lang yung bulsa, Sa paanong paraan, may matutulong nyo sa Kanya bilang pagpapakita na isang mabuting halimbawa. Pag magta-tithes and offering kayo, Friday pa lang ginagayak nyo lang. O gagayak ko na yung tithes and offering ko. At ito ay makakatulong sa mission. So, worldwide, At hindi ko ito itatago at naaling ko ito. Hindi naman ako pinagkukulang ng Panginoon. At mag-iipon ako sa langit para mawala yung aking selfishness. Ganun, Biro nyo, mga kapatid, tayo maglilibot sama yung pamilya, punta sa kung saan-saan. Gagastos ng 10,000, 20,000. Tapos hindi magtatides, mag-o-offering na 50 pesos, 20 pesos, 100. Tapos sasabihin natin pag tinanong tayo ng kapwa natin, mahal mo ba ang Diyos? Yes, mahal na mahal ko ang Diyos. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Yes, nagtitiwala ako sa Diyos. Sa paano paraan mo siya pinagtitiwalaan? Sa pagbibigay ng barya, mga kapatid. Sa paano paraan mo siya binibigyan ng pagmamahal? Binabalik ang pagmamahal na binigay niya sa iyo sa maraming blessing. Pagbibigay ng 20 pesos, 100. Mga kapatid, magising po tayo. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng bahay. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng malay. Ibinabalik natin yung pagmamahal na binigay niya sa atin sa pamamagitan ng walang kakwenta-kwentang bagay, mga kapatid. Rhyme yan, Bahay, buhay, malay. Tapos binigay natin ay walang kwentang bagay. Po? Yung barya lang na binibigay na. Ganyan natin kamahal ang Panginoon. Isang matinding question yan. Po? Tayo ay selfish, tayo ay ma-pride. Pag ganyan,
So ayan mga kapatid, huwag tayo maging madamot sa Panginoon. Yung tithes, hindi yan papasalamat. Kanya talaga yan. Yung offering, yun ang pasalamat. Paano po kung milyon na pinag-usapan na yan? Nasagot ko na yan. Huwag natin tingnan yung amount. Yung natirang percentage, yun ang iyong tingnan na po. At sino pa? Milyon na ang kukunan mo ng ikapo. Yes, totoo yan. 10 milyon, bigyan mo ng tig 1 milyon. May natira pang 8. Ba't matitingnan yung ibibigay mo, di ba? At yan ay aanin mo naman yan kung sakaling bigla kang maaksidente sa daan. Aanin mo ngayon natira sa'yo na 10 milyon, di mo binigay, di ba? Ganun po yan. Salamat po at nakinig kayo sa testimony ng aking buhay. At hindi lang po pera ang mawawala sa Panginoon. What if you lose even your own soul? Nangyari sa akin yan, mga kapatid, si Ternora. Unti-unting nawala yung aking soul sa Panginoon. Dahil nga malayo ako sa aming bahay, hindi na nakakasimba, wala na talaga. So ayan, ang natitira na lang sa akin ay puro prayer. Wala nang devotional, wala nang pagsamba, wala nang kahit ano. Salamat sa Panginoon, nakapag-church ako. Oy, praise the Lord, nakapag-church si Sister Zenaida. Tuloy-tuloy lamang po, tuloy-tuloy lang, hanggat pwede, hanggat kaya, go lang. Yan. Ate Reby, yes, naalala ko yung lupa. Oo nga, sama ka namin, Ate Reby, no? God is good talaga dahil nung inaanap pa lang natin na may pag-asa na kagad. Dahil may inihanda na ang Panginoon na bibili. Yes po, Ate Reby, no? Salamat sa tulong po ninyo, no? Nagsayang din kayo ng oras niya kasamahan ako, no? Doon yan malapit sa inyo. So, sa totoo lang, bago pa lang, pinaplano ko pa lang na ibenta yung lupa na yun. Nag-decide na ako nakapartner ang Panginoon. Kaya hanggang ngayon ay yung pinagbilan na Ate Reby ay buhay pa. At dumami na ng 10 times. Masabi ko sa iyo, Ate Reby, dumami na ng 10 times. Ganyang kabuti ang Panginoon pag nagtapat ka sa Kanya. Ilang taon na ba yung nakarami? May 3 years na ba yun? Meron na yata, sino pa? Gusto ko po yung idea, pati mga offering natin ay nabibigyan ng resibo. Meron naman di po ba? May resibo naman ng offering. Pag nilagay nyo sa sobre, dapat meron. Hindi pwedeng wala, Saka napunta naman po ako sa ibang lugar ay hindi po ako nag-aalala dahil naibigay ko na po yung aking tithes and offering. Praise the Lord. Dapat unahin ng Panginoon bago kumala, di ba? Di ba? Alam niyo yung offering na hindi binibigyan ng resibo, yan yung hindi niyo pinadaan sa sobre. Ginagawa ko rin yan, mga kapatid, Puwera sa aking tithes and offering na 10 plus 10. May bibili na akong gamit para sa church. Hindi ko na nilalagay sa sobre. Bibiliin ko na kaagad. Boom, nandyan na. Kasi halimbawa, hindi naman sa pinagmamataas ko sarili ko, Kumita yung YouTube ko, yung YouTube channel na morning devotional na, tawag doon, yung audiobook. Yan. Tsaka yung SD hymnal na page. Bumili ako ng computer ng church. Isang set ng computer. Pero nyo, hindi ko nasabihin kung magkano. Pero maganda yung unit. Maganda yung unit. So, yan ay walang resibo. Kasi binigay ko sa church. Hindi ko na pinadaan sa pondo. Aproban pa yan. Matagal pa pag pinaproban. So, yun, marami pa akong binili na hindi ko na kailangan ikwento. Example lang yan. Example. So, ayan, gusto ko rin po yung idea na para rin po akong nakapangaral sa pamamagitan ng mga misyonero humayo sa bukiran ng Panginoon. Ipanalangin po natin yan, Sister Nora, para kayo makapangaral dito, Kasi hindi natin magagawa yung sarili natin kaparanan. Paano po kaya yung wala ng promise ng katumbas na biyaya, may balik pa rin kaya yun? Kaya natin sa Kanya ang hinihingi niya para sa Kanya. Paano po kaya yung walang promise na katumbas na biyaya? Maibalik pa rin kaya natin sa Kanya ang hinihingi niya para sa Kanya. Mali pagka yun ang ating motibo. Sana ang pagkakaunawa ko dito, paano kung wala siyang promise na biyaya na blessing? Kung yun ang ating titingnan, mga kapatid, nagkakasala tayo. Huwag natin tingnan yung kapalit na blessing pag tayo nagbibigay sa Kanya. Ang tingnan natin dahil kaya tayo nagbibigay sa Kanya, dahil siya yung unang nagbigay sa atin. At tayo sinasamba natin siya at nagtitiwala tayo na lahat ng mayroon tayo ay galing sa Kanya at siyang may-ari. Yun ang purpose kung bakit tayo nagbigay. Kaya po sa mga anak niyo po, itanong niyo po sa kanila, ano ang inyong pag-aari? Mga anak ko, ano yung inyong pag-aari? Yung bang buhay niyo sa inyo yan? Yung bang trabaho niyo sa inyo yan? Yung kalooban niyo ba sa inyo yan? Yan na hindi sa akin, sa atin, pati bahay niyo. Baka sabihin nila sa kanila, selfish sila, di ba?
So, ganyan, ganyan sinasabi ko palagi, ano lang yung sa atin, wala na iba kundi yung ating choice, free will, yun lang atin, hindi kayang kunin ng Panginoon. Lahat ng sinasabi natin na sa atin, na material na bagay, isang pitik lang ng Panginoon, pwedeng mawala sa atin yan. Isang pitik lang ng Panginoon, goodbye tayo, wala lahat yan. Pero yung freedom of choice, hindi niya kukunin yun, atin talaga yun. Nawa, gamitin natin ang tama, Nawa, gamitin natin ang tama. So, hindi naman niya kinukuha ang sa atin. Sa kanya naman yung gusto niya. Ibalik rin natin ang kanya. Praise the Lord. Po, ganun talaga dapat. Tama po na binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan ng pagpili. Pero sana piliin natin na sundin ang kalooban ng Panginoon. Yan nga tinatawag na great controversy na nangyayari na sa panahon natin ngayon. Matagal na. Great controversy nangyayari na yan dito sa ating ulo. Sino ang pipiliin mo? Kaliwang bulong o kanan na bulong? Kapag ang sinunod mo ay hindi mapapalayo ko sa Panginoon, kalooban niya ng kalaban. Kapag ang sinunod mo ay desisyon ay mapapalapit ka sa Kanya, kalooban niya yan, mga kapatid. May we think of freedom, not the right to do as we please, but the opportunity to do what's said. Praise the Lord. Po? It gives us clear vision that we may know where to stand and where to stand po. Tama po. At tumayo tayo sa tabi ng Panginoon. Hindi tayo matitingin, nagsasandal tayo, Opo, maraming puri ng Panginoon. Okay, says na Sinaida. Teka, lumulundag sa dami ng chat niya. Subukan natin ang secret formula ng Panginoon. Oh no, yes naman. Yan ang lesson natin Subukin natin siya, di ba? Di ba? Basta yung blessing na tinanggap natin ay tapat tayo, ay lalo tayong pagpapalain. Yan ang tunay na pangako ng Panginoon. Ate Reby, pakisama po sa panalangin yung aming mga bukirin ng mga magiging maganda ang ani na malapit na po nating anihin. Praise the Lord. Laging magiging maganda yan, pag nagtiwala tayo sa Kanya, Ate Nora. Laging magiging maganda yan, At ang Panginoon ang bahala dyan. Sabi nga niya ay, akong bahala. Sabi nga ni Pastor Pope, Jonel, ako ang bahala. Basta't magtapat ka lang sa akin. Akong bahala sa iyo. Akong bahala sa iyong kabuhayan. Akong bahala sa iyong buhay. Magtapat ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Kahit hindi mo yan ipanalangin. Diba? Pero ipapadalangin natin, Let us learn how to overcome our fears, that we might be lacking of our needs. Pero pag pumupunta tayo sa mall, okay lang po gumastos sa pag-shopping sa ating mga foods. Yan, di ba? Sinabi ko na nga, di ba? Ayan, pati yung ating mga bisyo. Kung malaki nagagastos natin, pero sa offering nang ihinayang tayo. Di ba? So, ayan, yan ang ating magandang mga reflections sa umaga nito. Nawa, nakabigay ako ng kaunting pampalakas ng pananampalataya. At yung mga kapapasok lang, back nyo po. At hindi ko na nailista yung mga pangalan nyo. Kung sino na lang yun nandito, mag-comment po kayo dyan, yung mga nasa live ngayon, para may sama ko kayo sa panalangin. Natabunan kasi yung iba. Ganun pala sa Facebook, nawawala yung ibang comment, hindi na makita yung sa taas. Ganun pa man, ay mananalangin tayo. Ang oras 5:50 ng umaga. At ang ating panalangin ay patuloy nating sama ang bawat isa po. Let's pray po, mga kapatid. Hanggang 30 seconds, hayaan ko muna kayo na ibulong sa Panginoon ang dapat nating ibulong. Number 1, isisin nyo na yung mga pagkakasala. Pangalawa, pangako natin na tayo magbabago. Let us pray, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa napakagandang blessing ngayong umaga na ito. Unang-una, panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na inyo binigay sa amin. Salamat sa liwanag na inyong muling ipinaalala sa amin na kami ay magtiwala po sa inyo, kami magtapat po sa inyo, kayo po ay aming sambahin, at kami ay hindi nyo pagkukulangin, bagkus bibigyan kami na sapat ng biyaya na wala kaming kalalagyan. O dakilan Diyos, salamat sa pagpapaalala sa amin na hindi lamang material na blessing ang mahalaga sa aming buhay, kundi ang aming spiritual blessings na natatamo mula sa inyo.
Sa aming pagpapatuloy ng panalangin ay nais namin isama sa panalangin na sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, ang aming patuloy na pagtatapat at pagmamahal sa inyo ay lalong namin ma-improve, maalis ng lubusan tuluyan ang aming pagiging makasarili at ma-pride. Makapag-ipon kami ng kayamanan dyan sa langit na bayan. Maging daluyan kami ng pagpapala sa iba upang sa gayon mas marami pang mabless, mas marami pang makarinig ng pabalita, makatulong kami sa aming mga gawain. Sa aming panalangin, nais namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na narito ngayon. Kasama namin nananalangin ay tingin niyo po ang aming mga panalangin. Si Sister Nora, nais niyang ma-educate ang kanyang mga anak. Hindi niya po kaya ito, dakilan Diyos na mag-isa. Kailangan niya po ang tulong ninyo. Bigyan niyo po siya ng karunungan. At gawin niyo siyang halimbawa para sa kanyang mga anak, na makita rin nila ang inyong pagmamahal at makita nila at na maibalik nila ang pagmamahal na ibinigay niyo sa kanila, sapagkat unang-una kayo ang nagbigay sa amin ng aming lahat ng pangangailangan. O dakilan Diyos, hindi namin kaya ang mga problema sa buhay namin kung di ka namin kasama. Kaya kami lumalapit po sa iyo. Dalangin din namin ang iba pang mga kapatiran na nagpapagaling. Sina Sister Abel Hermino, Brother Ramon Hernandez, si Nanay Juning Alpindo, si Ma'am Carmen, si Doc Partida ang kanilang kalusugan, si Tatay Divino Alabanza, Sister Ana Rosbel Hermino, Nanay Sarmiento, si Nanay Pilen Kilantang. Dalangin din po namin ang iba pang mga kapatiran na kasama namin ngayon. Nanay Nerissa, ang kanyang pasasalamat para sa kay Brother na Rinaldo Eusebio at patuloy na kalakasan ng kanyang panalangin. Gayon din ang iba pa niyang mahal sa buhay na sa banig ng karamdaman. Dalangin din po namin si Sister Helen de la Cruz Malyari na kahapon ay may lagnat, nawa siya magaling na ngayon. Gayon din yung kanyang prayer request para kay Doc Partida, kay Ma'am Carmen at kay Sister Mel Bayenson. At dalangin din namin ang sambahayan ni Ma'am Lani Agustin, ang kanyang mga kaibigan na may malubhang kalagayan. Sister Tess Almasan, Sister Jocelyn Malungat, si Ma'am Lovejoy Diwa. Gayon din naman ang sambahayan ni Ate Reby Padilla, ang buong San Leonardo Church. Samahan din niyo din po siya, o dakilan Diyos, na kanya rin namang maturuan ang kanyang mga anak. At di lamang sa kanyang pinansyal na suporta makatulong, bagkus sa buong gawain, makasama niya sa pagsamba. Ito isang napakahalaga para isang magulang. Kasama niya ang kanyang mga anak na nagtatapat, nagdilingkod, sumasamba at nagtitiwala po sa inyo. Dalangin din po namin ng sambayan ng nila Ma'am Femi, kasama ng buong guys, teachers na lumilipad ngayon papunta sa Mindanao sa kanilang gagawing SSD Campuri. Samahan po sila doon sa loob ng 8 araw hanggang sa kanilang pag-uwi. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Nora Capiedes, good health sa kanya, sa kanilang mga anak at ang kanilang mga concerns. Ano man ang concerns nila ay inyo pong nalalaman nito at inyo po ipagkaloob po sa kanila ayon sa inyong kalooban. At ngayon din ang sambahayan ni Kuya Monching Calas, kasama na si Sister Gwen Manalastas na siya ay naka-confine ngayon sa Qatar Hospital. Hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez. Ngayon din ang sambahayan ni Ate Christy, si Kuya Edgar, si Brother Jun Dilaw, kanilang kalusugan, ang kanilang pangaral ang buong San Antonio Church, o dakilang Diyos. Samahan niyo po sila sa kanilang crusade na gagawin. Gayon din si Sister Teresita Dairet Reyes, ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang karamdaman na inyo pong hipuin ang papagpagaling na kamay. Gayon din ang sambahayan si Sister Emelinda, kasama na si Brother Eliseo, mama niya. Gayon din ang si John Mark, si Jovan, si Angela, gayon si Popoy. Ang sambahayan din ni Sister Maricel Velasquez, kasama na yung kapo niya na si Daniel. Gayon din ang sambayan na si Sister Rose Chris Encarnado. May mga ilang miyembro ng kanyang pamilya may sakit. Kasama na si Sister Marisa Encarnado. O dakilan Diyos, ipuin niyo po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Ang sambayan ni Sister Dang de la Cruz. Ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez. Ang sambayan ni Ate Mitch
ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia, ang sambahayan ni Sister Teresita, ang sambahayan ni Sister Janet at Brother Jojo Gatmaytan, ang sambahayan ni Sister Melissa Gamboa, ang sambahayan ni Sister Flori Sanchez, Sister Sinaida Manarang, Sister Nimpa Rivera, Josephine Mercado, Melchor Monching Canlas, Narsing Canlas, kaya din ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Evelyn Sabat, ang sambayan ni Sister Gina Salazar. O dakilang Diyos, pati na rin ang sambayan, lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon, hindi namin nabanggit. May mga dalangin po kami sa aming mga puso at isipan. Inyo po itong tinggin, ipagkaloob sa amin para sa kabutihan ng lahat ayon sa inyong kalooban. At patawad po kung kami man inasampungan ninyo nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Tunay na masarap manalangin. Ano? Tunay na masarap kasama ang Panginoon. So ayan, ano? Yes, kung binili natin para sa church, hindi na natin kailangan ng resibo. Yes po, ano? Binigyan na natin. Ano? At huwag na tayong manghinayang sa binigyan natin. Magagamit naman yun, ano? So ayan ang Panginoon na nakakaalam. Tama po, ano? Sa mga kapatid, ang oras ay 5:58 ng umaga. Salamat sa inyong pakikinig, salamat sa inyong pakikisama, salamat sa mga prayer warriors. Kung may nakalimutan akong pag-pray, ay kasama na natin lahat yun sa panalangin. Alam ng Diyos ang ating puso at isipan. At nawa, matuloy tayo maka-encourage ng iba. At huwag tayo magsasawa na mag-share ng testimonies yan na nakakataas ng pananampalataya. So, mas maganda kung mas marami tayo dito sa devotional, ano? Kasi kung paano tayong nababago, natututo, sila din naman matututo. Ano po? Kaya si Sister Gina Salazar, yan, welcome back. Alam ko natin kayong nasa comment box, minsan nasa background. Ay salamat sa muling pakikinig. Hanggang bukas muli mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.